Ayan oh, ang ganda. Sana mabenta. Sana kunin ni sir. Nasa tingin nyo, okay ba Schubert na adventure type helmet for 13,000? Pwede na no? Nakakamiss yung pull nito. And we are back with another video. So for today, magbebenta tayo ng helmet. Meron akong dalang malaking duffel bag. Nandyan yung second hand helmet na ibebenta natin. Punta lang tayo ng Alabang. Samahan nyo lang ako. Tapos as you can see, meron tayong bagong settings na nakuha natin kay Boss Kench. Pakita ko dito. Medyo nagulat lang ako kung tama yung sinabi niya. Tayo ngayon ay naka 4K 60 FPS. Tapos yung shutter speed 1/60 rin. Tingnan ko lang kung magiging okay din ang kakalabasan sa atin. Pero sa ngayon, biyahe muna tayo. Samahan nyo lang ako. Punta tayo ng Alabang para mabenta ko na tong helmet. Uy, grabe yun ah. One hand. Anyway, yun nga. Yung settings na itatry natin, 4K 60. Tapos yung shutter speed niya 1/60 FPS din. Ay, sorry, 1/60 rin. So madalas kasi kapag naka 60 FPS ka, dodoblehin mo yung shutter speed eh, naka 1/120 ka. Or kapag naka 4K 30 FPS ka, naka 60 yung shutter speed mo. Pero yung kay Boss Kench, nung tinanong ko, sabi niya sa comment, naka 60 and 60 siya. So gusto ko subukan kasi maganda yung kanya eh. Okay naman yung settings ko, pero pansin ko nagji-jitter. Jitter or ghosting, depende sa kung ano yung tawag ng mga cameraman dyan. Basta parang nakakahilo. Pakita ko sa inyo ng konting 10,000 or 20,000 subscribers ata. 10,000 or 20,000 subscribers ata. Ang hindi ko lang sinunod dun sa sinabi ni Boss Kench ay yung ND filter na 16. So mas gusto ko kasi yung 8. Nung nag-try kasi ako dati, parang yung 16 dumidilim na. Tsaka kaya din naman natin i-adjust dun sa color grading. Ang importante makuha natin yung motion blur. Hopefully hindi nagji-jitter. So again, yung jitter yung kapag nalulubak ka lang ng konti, parang yumuyug-yug ng todo yung mga bagay-bagay sa harap eh. Hindi maganda tingnan, nakakahilo. Kaya yung iba sa viewers natin, ayaw na nag-ND filter ako. Ang ganda talaga kapag sumasakto yun, tapos dumadaan ka dito. Okay. Ay naku, hindi ko ata dala yung RFID ko. Buti binasa. Nasa isang bag. Reset. Lagi ko lang nakakalimutan. Dito pangit daan. Ayun na nga. Aray ko. Di ako marunong magbasa ng Google Map eh. Diretso lang naman to no. Anyway, kwento-kwento lang ako. Sa Adventureros, yung group na lagi kong kasama sa long ride. Namimiss ko na kasi mag long ride kaya naalala ko eh. Nagkakaanakan na. So congrats kay Sir Adi. Kakalabas lang ng baby niya. Yun yung good news. Pero syempre kasama niyan, magiging matumal na yung mga rides natin. Wala na masyadong long ride. Tsaka nakarami na rin sa totoo lang. Sino pa ba yung mga naging tatay namin? Si Sardar, yan. Yung naka versus 1,000 sa amin dati, na naging Ducati Multistrada. So shoutout. Next time na lang ulit mag-ride kapag lumuwag-luwag na. So una lang naman mahirap alagaan yung baby eh, kasi baby pa. Pag naging toddler na yan, bata na, hala, dali na. Dahil pala di ako sa ilalim dumaan kasi naka-ND filter ako. Sarap, grabe. Di rin ako maka-throttle ng todo eh. Para naninibago ako. Bihira na lang kasi mag-ride. Di katulad nung kapag araw-araw, talagang parang sanay ka sa bilis.
promise yung pull nito. Alabang exit 200. Philinvest ako pinapadaan na. Ito yung parang dati. Sundin lang natin to. Sana hindi sobrang dilim kasi naka ND filter tayo sa ilalim kanina. So sorry na agad kung medyo madilim ang kuha. Woo! Ay, sarap. Naisip ko ipagpalit to sa R6 eh. Kaso nung sinerch ko at saka yung humingi ako ng abiso, ano rin, malayo rin pala sa papers yung specs niya. Hindi naman ibig sabihin mas hindi powerful yung R6. Mas mabilis nga ata yun, alam ko eh. Pero kumbaga nasa high RPM siya, tapos by paper at saka yung features medyo iba. Please basahin mo, hindi ko dala. Yes. Dun sa mga naka-follow sa FB page natin, kung makikita nyo, nagtatry kami mag-camping. Second time namin nung itong nakaraan. Okay naman, masaya. Pero na-low-batan kami ng electric fan, tapos hindi pa ako tulog. Grabe. Hindi kaya, iba rin talaga kapag hindi ka sanay sa mga ganun eh. So ang ending, sa Montero ako natulog. Di pala ako nakatulog pa rin. Nag-check out na kami ng 5 AM, sobrang aga, umuwi na. Sa bahay na lang natulog. Camping fail. Tapos binabala ko pa mag motocamp. Kotse camp nga, hirap na. Motocamp pa. Okay, so nandito na tayo, wala pa yung ka-meet up natin. Pero okay lang, malilim naman yung pag-aantay natin. Pakita ko lang yung helmet. So ito siya, naka-duffel tayo. Medyo mataas yung angle ng camera natin kanina, pero pwede na. Yan oh. Bagay nga sa motor natin eh. Use na siya pero hindi naman sobrang baboy. Siyempre merong mga light scratches. Binibenta ko na lang siya ng 13k ko siya binenta. Yan oh, ang ganda. Sana mabenta, sana kunin ni sir. Yan lang pinunta natin dito eh. Thank you po. Thank you. Ingat po. Salamat. So yun nga, nabenta na natin ng helmet. Ano sa tingin nyo? Okay ba, Schubert? Na adventure type helmet for 13,000. Pwede na no? Feeling ko sobrang good. Ang dami nag-i-inquire nun. So mukha namang swerte yung nakabili. So ngayon pauwi na tayo. Again, ang ginagamit na natin ngayon na setting ay walang ND filter. Yung normal na usual na ginagamit lang natin. Naka 4K60 tayo. So mga nyo lang ako pauwi. Di pa tayo tapos. Parang namimiss ko na mag long ride. Siguro panahon na para mag set tayo ng medyo malayo-layo. Pangasinan, yung mali ko, hindi ko pa napupuntahan yun eh. Magme-message na ako sa group namin. At kung merong gusto sumama sa inyo sa ride natin dito sa Doma Moto Channel, mag-message lang kayo dito sa FB page natin para ma-add ko kayo sa GC. Meron tayong GC ng mga viewers, subscribers natin dito sa Doma Moto. Tapos kung ang gusto niya naman salihan ay yung XSR 900, meron din tayo. So hindi na siya Doma Moto Channel. Basta naka XSR 900 at saka XSR 700 ka, any generation, any model, pasok ka dito sa GC na to. So message lang kayo. Sarap naman ng baby banking na yun. Iniisip ko na rin pala mag-track. Ewan ko ba kung ano talaga napapanood ko, yun yung sinusundan ko. Hindi ko alam sa sarili ko, pero iniisip ko mag-track lately. Parang gusto ko bumili ng SW Motec ata yun eh. Yung crash guard talaga, yung malaki. Hindi yung gantong sliders lang. Crash guard talaga. Parang kung bumagsak man, masalo nung crash guard na yun.
Sarap putik. Nakakamiss ah. So yun lang, kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa pagnood at sa suporta sa ating channel. Please don't forget to comment, like, and share itong video natin kung natawa kayo. At more rides to come. Ride safe everyone. Peace.